Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe y Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa atin topic, December 3, 2025. Old vlog clip resurfaces as feng shui warning to Kim Chu gains attention. Muling umingay online ang isang dating video mula sa 2024 Chinese New Year vlog ni Kim Chu matapos lumabas ang balita na nagsampa siya ng reklamo kaugnay ng umano'y pagkilos ng pondo sa negosyo na pinamahalaan nila ng kapatid niyang sila Kambini Chu. Sa ex-post ng user na, Chin Chaekyong, makikita ang bahagi ng video kung saan kasama ni Kim ang feng shui expert na si Johnson Chua para pag-usapan ang magiging takbo ng taon batay sa kanyang zodiac sign. Sa clip, ipinaliwanag ni Johnson kung bakit ibinaba niya ang horoscope sign ni Kim na horse. Aniya, may ilang dapat bantayan base sa forecast. Bakit ko binaba ngayon yung horse? Kasi mayroon tayong ilang things na kailangang ingatan, paliwanag niya. Sinundan pa niya ito ng, ang number 1 talagang iingatan natin ang horse. Mayroon kasing robbery star ang horse. Dahil sa sinabi ni Johnson, napareact si Kim at halatang nagulat sa narinig. My God! Anong tiwala ang mananakaw sa akin? Sagot niya habang nakatingin sa kapatid niyang si Lokam, na kasama rin noon sa vlog. Tila hindi pa doon natapos ang babala dahil nagdagdag pa ang feng shui expert ng mas malawak na paliwanag na tumutukoy sa posibilidad ng pagkawala ng tiwala, koneksyon, o mga taong hindi totoo sa paligid. Tapos also mga traitors and backfighters. We also need to be careful sa mga user. So medyo maging maingat ka lang, sabi pa niya. Ang dating segment na ito ay nagbalik muli ngayon dahil nagkataong kasabay ito ng pag-angat ng isyu tungkol sa umano'y financial discrepancies sa negosyo ni Kim at Lokam. Ayon sa naunang ulat, hindi ibinunyag ng legal counsel ni Kim kung aling negosyo ang apektado ngunit kinumpirmang mayroong malaking alalahan ng lumabas matapos ang internal review. Sa hiwalay namang tsikahan, nabanggit ni showbiz columnist Christy Furman na ayon sa mga lumabas na kwento, maliit na halaga na lang umano ang natira sa puhunan na ibinigay ni Kim. Hindi katakatakang muling pinagtagni-tagni ng netizens ang dating feng shui reading sa kasalukuyang pangyayari. Bagaman malinaw na hindi ito kumpirmasyon ng anumang pangyayari, maraming nakakita ng coincidence, lalo na at tila tugma sa mga pariralang nasabi noon sa vlog. Sa kabila ng ingay, nananatiling pribado ang ibang detalye at piniling hindi pag-usapan pa ng kampo ni Kim ang specific na negosyo. Ang sigurado, patuloy na inaabangan ng publiko ang magiging takbo ng isyu lalo na't ang updated statement ni Kim ay nagpapatunay na seryoso ang sitwasyon para sa kanya bilang negosyante at bilang kapatid. Ngayon, ang tanong, bakit ko binaba ngayon yung horse? Yeah. Kasi meron tayong mga ilang things sa kailangan bantayan. Ano yun? Ay, nakakakaba. Ayoko naman yan. Yun. Ito na naman ang Ito, libro. alam mo, nagiging totoo yan eh, yung mga sinasabi ni Johnson. Ano mga iingatan? Okay, yeah. So far, no, yung, number 1 ingatan talaga natin ng horse is that meron kasing robbery star ang horse. Ang problema kasi when you talk about robbery, hindi lang naman pera ang ninanakaw. Pwede ang trust, diba? Ay. Yung mga ganun klase. Oh my God. Anong tiwala ang mananakaw sa akin? So, tapos also mga traitors and backfighters, we also need to be careful din. Mga user, yung mga ganun siya. Maraming ganun ngayon. So kaya medyo maingat ka lang. Shucks, magkakaroon pala ako this year ng trust issues. Panoorin ang buong video sa Kim Chu PH, YouTube channel at mag-subscribe. E-click ang mga link sa description box. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Magandang buhay sa lahat, adios!